Isang mapagpalat masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw mga tagapanood, ibabahagi ko po sa inyo yung full video kung gaano po nakakalungkot yung ginawa po nila kay Tatay Digong na pag pinapanood ko po yung video na to, hindi ko maiwasan na masaktan at madurog po yung puso ko na nakikita ko si Tatay Digong Duterte na pilit nilang inaaresto. Yung mga taong umaaresto sa kanya, yan po yung pinahalagahan niya mga tagapanood eh. Kung babalikan po natin, nung naging Pangulo si Tatay Digong Duterte, samot-saring batikos ang inabot po ni Tatay Digong Duterte noon dahil hindi sila makapaniwala na ang binigyan niya ng priority itaas ang sahod yung mga kasundaluhan at mga pulis natin. Tapos yun pa yung huhuli sa kanya. Makikita rin sa video mga tagapanood na parang gusto na nilang hablutin eh. Si Tatay Digong Duterte at yung pamilya niya. Hindi binigay yung karapatang pantao ni Tatay Digong Duterte. Hindi nila sinunod yung tamang paghuli kung aayon ba sa ICC yun. Labag na labag po mga tagapanood. Alam nyo naman po, marami nang kumakalat ng mga video daan sa social media. 'Di ba na nagsasabi nang maling-mali yung ginawa nilang pag-aresto pangunguna nito ni Demontore. Demonyong Tore daw kasi tawag po mga tagapanood. Tawag po nila yan. Tore ha. Ginagaya ko lang po mga tagapanood. Demontore daw po ang tawag dyan. Diba? Kung ano daw kulay ng balat, yun din yung kulay ng budhi. Yun po yung sabi nila mga tagapanood. Pag kayo, manhid lang po yung tao na kapag nakita yung video na to, kung ano po yung naranasan ni Tatay Digong Duterte sa kabila ng katandaan niya, ganun pa rin yung ginawa sa kanya na pagpapahirap, ewan ko lang kung hindi rin ba madurog yung puso nyo, lalo na po kung kayo ay solid Duterte supporter. Sobrang sakit po talaga makita mga tagapanood na nahihirapan si Tatay Digong Duterte sa sitwasyon niya ngayon, pero wala po tayong magawa kundi ang magdasal na lang na sana makauwi siya dito sa ating bansa ulit dahil nga tinrider siya ng mga kapwa nating Pilipino, lalo na ng ating gobyerno na inutil na po ata dahil wala silang tiwala sa justice system ng Pilipinas at isinorender nila ang isang Pilipino doon sa mga banyaga. Nakitang-kita mga tagapanood na alam na po natin na ang pinagsiserbisyuhan o ang pinagsisilbihan ng ating gobyerno hindi ang mga Pilipino kundi ang mga banyaga. O etong video mga tagapanood, sama-sama nating panoorin at kung may opinion kayo at komento, pag-usapan po natin yan sa ating comment section. Ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat, but I did it for my country. Oh, you will just have to kill me. Kung di ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. Dapat Ayaw lagi. Ngayon ni Dr. Alvin, siguraduhin lang natin na maayos po ang kalusugan
ng dating Pangulong Duterte. Actually, schedule po siya bukas ng medical check-up niya. May gagawin procedure. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. So, may dahil sa inyo tanggap. Under sir. Sir? Sir, ganito. Ito lang sinasabi ko sir na we can do this thing hard way. We can do this easy. I'm just waiting for my daughter and son. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Attorney, you will That's be precisely the point that I'm saying. Ano lang naman yan? Huwag kayong mag-ano, okay? Please lang, bawal hawakan. Bawal hawakan. Umayo ko na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to be observed Right to counsel. and Huwag respected. kayong umawak. Huwag kayong nakipakialam sa lawyer. Kasi nga, huwag mo ano yung lawyer. Bawal. Huwag mo tayo Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan. Huwag mo Attorney, Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. Time lang eh. Time. Huwag hawakan yung nanay ko. Dito, dito, dito. Akin na yung anak ko. Akin na yung anak ko. Akin na. Halika dito na. Halika dito na. Akin na yun. Gawin na na. So yun, Ah. o yun, luwag ng konti, ano yan, babae yan ha? Decide ako kung dadating ba ang mga anak ko niyo at hindi niyo pinapasok. Papasukin mo na lang yung anak. Maawa ka na lang para lang makapasok. Kasi yung anak Matapos ito dyan. hindi matatapos ito sir pag hindi kayo sumunod. And the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. You, if you are in the court of attorney, an attorney will get what to tell you. Do you understand this right? Yes, sir. You are under arrest for obstruction of justice 8 and 29, sir. Let's go. Okay. Osas, please. Osas. Osas. Wala tayong magawa eh kung susunod sila sa yung Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga orders, wala tayong magagawa. Eh, yun yung desisyon ng Philippine National Police eh, mag-implement sila ng illegal orders. This is the saddest day in Philippine history. Kayo na po ang husga. Pilipino dapat ang husga. Nakakalungkot. At this age, 80 years old, dinala pa pambayan. Please, pray for his safety and health.
Bakit niya, lubog na. Itong napintuhan na ito, huwag ako yun, baon ng baon din. Mawala ka na rin sa to my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Kapag sa long haul, sa long flight. Okay ako. Do not worry. And I think it has something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga polis, military na, trabaho kayo at po ang managot. So ito na, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-prod sa ating law enforcement pagkakalitan. Sinabi ko, I will protect you and I will ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. As I say to you, I will continue for the country and to be home. Ganun ako. Talagang salamat. Si vous avez 10 minutes pour prendre des photographies et enregistrer les vidéos. I am Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte.